Ang buhay at paglalakbay ni Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Si Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba, kilala rin bilang Apo Lakay o Apo Rufino, ang dakilang ama at kinikilalang Diyos Espiritu Santo ng mga kasapi ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines Incorporated o CDCCPI. Isang misteryo ang kapanganakan ni Apo Lakay. Siya ay kinupkop ng mag-asawang magsasaka na sina Felipe at Petronila Magliba matapos matagpuan sa silong ng halamang Rosal sa Barangay Macalong, Asinggan, Pangasinan noong 25 ng Enero taong 1922. Ipinatala ng mag-asawa ang Setyembre 25, taong 1921 bilang araw ng kapanganakan ng batang pinangalanang Rufino Sarmiento Magliba at siya ay pinabinyagan upang magkaroon ng opisyal na kapangalanan. Puno ng kababalaghan ng kanyang buhay simula kamusmusan. Isang araw, biglang hindi na lamang pang nakita ng kanyang mga magulang ang batang si Rufino. Natagpuan siya ng mag-asawang mangangalakal na sina Andres at Jacinta Aurora Morante na kumupkup rin sa kanya. Sa murang edad, humanga ang marami sa kanyang kakaibang karisma at husay sa pagiging kutsero ng bayan, sa pangingisda at sa sining ng pagtatanggol tulad ng arnis de mano at aikido. Minsan siyang umuwing may kasamang bisita at ito ay balbasing matanda na siya lamang ang nakakakita at ayon sa kanya ay tunay niyang ama. Naging gabay niya ang tinig ng balbasing matanda sa maraming kaganapan sa kanyang buhay. Nagsimula ang kanyang misyon nang tawagin siya habang sila'y nangingisda sa laot at gulatin ng nakakasilaw na liwanag. Narinig ni Rufino ang wika ng balbasing matanda. Anak, ihinto mo na ang iyong pangingisda sapagkat dumating na ang takdang oras upang ikaw ay mangalap ng tao. Nang gabing iyon, tila naging mailap ang mga isda sa dagat at wala silang nahuli. Di naglaon, unti-unting nakilala si Apo Rufino bilang tanyag na manggagamot matapos niyang buhayin ang isang dalagitang binawian ng buhay. Gamit lamang ang kanyang mga mata, nakikita niya ang anumang karamdaman ng isang tao at sa isang haplos niya ay gumagaling ang kahit anong uri ng sakit. Bukod sa mahiwagang panggagamot, nasaksihan ng marami ang nakamamanghang pagpapamalas ng kapangyarihan at kababalaghan na nagpatotoo sa pagka-Diyos ni Apo Rufino at naitala sa aklat na RSM Works and Wonders. Ilan lamang dito ang pagpapahayag ng mga naganap sa nakaraan, gayon na rin ang mga magaganap sa hinaharap, pagbabago ng kanyang anyo at pagpapasunod sa mga hayop at kahit mga bagay na walang buhay. Sa pagdami ng mga nagpapagamot at nagiging tagasunod sa mga pangaral niya mula sa iba't ibang bayan, nagpatayo si Apo Rufino ng maliit na bahay dalanginan sa lugar kung saan siya nanggagamot. Ito ang naging simula ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines Incorporated, na ngayon ay patuloy na nagpapalaganap ng katotohanan sa pamumuno ng CDCCPI Overall Administrator Prince Estrelito V. Magliba at kasalukuyang binubuo ng 238 chapters mula sa 19 na archdiocese sa buong mundo. Kasama ang kanyang kabiyak,
na si Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba at buong pamilya, masigasig ang naging pagganap ni Apo Rufing sa tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos Ama, ang pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa lupa, hanggang siya'y bumalik sa kaharian ng Diyos sa langit, upang doon ipagpatuloy ang kanyang misyon.